the Christ, my Lord, the only way to meet my God. Jesus is the Christ, my Lord, He washed away my sins for me. Jesus is the Christ, my Lord, the darkness crumbles at His name. Jesus is the Christ, my Lord, King of kings I will proclaim. Jesus is Christ. Si Jesus ang Kristo, ang hari ng mga hari na lumubig sa masasamang espiritu. Nang makita niya si Jesus, sumigaw siya at nagpatira pa sa harap nito. Pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan." Sapagkat iniutos na ni Jesus sa masamang espiritu na lumabas sa lalaki. Madalas siyang sinasapian nito at kahit igapos siya ng mga kadena at posa sa mga paa, nilalagot niya ang mga ito at itinataboy siya ng dyablo sa ilang. Lucas 8:28 hanggang 29. Ayon sa mensaheng nung nakaraang linggo, para sa ating mga remnants, ipinakita kung paano sinaway ni Jesus ang malakas na hangin at mga alon at ang nangangalit na bagyo upang tuluyang tumahimik. Sa ating kasulatan ngayon, Lucas 8:26 hanggang 39. Isinasalaysay kung paano pinagaling ni Jesus ang isang lalaki na sinasapian ng legion ng masasamang espiritu, kung kaya sabay-sabay tayong pumasok sa salita ng Diyos. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid sa lawa ng Galilea gamit ang bangka at dumating sa rehiyon ng Gerasa. May isang lalaki roon na sinukuan na ng lahat. Sinasapian siya ng legion ng mga dyablo at pinahihirapan ng buong bayan. Kaya naman sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa kabilang ibayo ng lawa upang iligtas ang lalaking iyon." Sa sandaling bumaba si Jesus sa bangka, patakbong lumapit sa kanya ang lalaking sinasapian ng dyablo. Ang lalaking ito ay matagal nang hindi nagdadamit at nakatira sa mga libingan sa halip na sa bahay. Maraming beses na siyang sinubukang igapos ng mga taga-bayan gamit ang mga kadena at posas, ngunit wala itong silbi. Napakalakas niya kaya nilalagot niya ang mga kadena at winawasak ang mga posas. Walang sinuman ang makapagpaamo sa kanya. Nagpagala-gala siya sa mga libingan at kaburulan. Sumisigaw araw at gabi ng mga kakatwang tunog, hindi na tunog ng tao. Sinusugatan din niya ang kanyang sarili ng mga bato. Sinasaktan ang sariling katawan. Ngunit nang makita ng lalaking sinasapian ng dyablo si Jesus, tumakbo siya rito, nagpatira pa at sumigaw ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus? Anak ng kataas-taasang Diyos, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong pahirapan." Hindi alam ng mga taga-Gerasa, ngunit alam ng mga dyablo. Alam nilang ang nakatayo sa harap nila ay ang hari ng mga hari, si Jesucristo. Iniutos na ni Jesus sa masamang espiritu, "Lumabas ka sa lalaking ito." Dahil sa habag, muling nagtanong si Jesus sa kanya, "Ano ang pangalan mo?" "Legion," sagot niya, "dahil marami kami." Isang lalaki ang kontrolado ng napakaraming dyablo. Ngunit nanginginig sila dahil ang nasa harap nila ay ang hari na dumurog sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya nakiusap sila, "Nakikiusap kami, huwag mo kaming itapon sa kailaliman." Noong sandaling iyon, may isang malaking kawan ng mga baboy na nanginginain sa burol. Nakita sila ng mga dyablo at sinabi, "Jesus, huwag mo kaming palayasin sa rehiyong ito. Hayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Pinayagan sila ni Jesus, lumabas ang mga dyablo sa lalaki.
at pumasok sa mga baboy. Biglang nagtakbuhan ang mga baboy pababa sa bangin patungo sa lawa at nalunod. Kaya ano ang nangyari sa lalaking sinasapian ng dyablo? Ang lalaking na dating inaalihan ng legion ng mga dyablo ay may suot na ngayong damit, matino na ang pag-iisip at nakaupo sa paanan ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Umuwi ka at ikwento mo ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa iyo." Pumunta siya sa buong bayan at ibinalita ang mga dakilang bagay na ginawa ni Jesus para sa kanya. Naging tagapagdala siya ng mabuting balita. Sa ating binasa ngayon, paano napalaya ang lalaking sinasapian ng legion ng mga dyablo? Hubad? Hindi nakatira sa kanyang bahay? Nakatira lamang sa libingan? Lumalagot ng kadena? At nagdurusa? Ang kanyang problema ay hindi sakit sa isip, ito ay ukol sa sangkatauhan na inalipin ni Satanas. Malinaw na inilalahad ng Biblia ang kalagayan ng tao sa ilalim ni Satanas. Ang anyo ng kadiliman, kawalan at kaguluhan. Ang espesyalidad ni Satanas ay digmaan. Itinatago niya ang kanyang tunay na anyo bilang sakim na mamamatay tao, sinungaling at ama ng kasinungalingan. Juan 8:44 at nagkukunwari habang pinamumuhay tayo para sa sarili lamang. Ngunit kapag ang ating mga interes ay nanganib o tayo ay nakaranas ng pagkalugi, tayo ay nagkakagalit at nag-aaway. Kaya naman ang Mesyas, si Jesus ang Kristo, ang binhi ng babae sa Genesis 3:15, ay pumarito upang durugin ang ulo ni Satanas. Namatay siya sa krus para sa atin, upang tapusin ang kapangyarihan ng kasalanan, kamatayan, at impyerno. Genesis 3:15. Ang binhi ng babae si Jesucristo, ang ulo ni Satanas dinurog at tuluyang winasak. Yap! Upang ang isang tao ay maging ganap, ang legion ng mga dyablo na nakapulupot sa loob natin ay dapat lumayas at mawala. Sa Marcos 16:17, matapos ang kanyang muling pagkabuhay, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa bundok ng mga olibo, ang mga tanda na ito ay sasama sa mga naniniwala. Magpapalaya sila ng mga dyablo sa aking pangalan at magsisalita ng mga bagong wika. Kaya naman, dapat nating ipahayag ang 7-second miracle. Sabay-sabay nating ipahayag ang 7-second miracle. Si Jesus ang Kristo. Tayo ay anak ng Diyos. Ang lahat ng mga problema ay tapos na. Dyablo, umalis ka. Kapuspusan ng banal na espiritu. Pag-ebanghelyo ng buong mundo. Merry Christmas! Kaya naman ang ating mga remnants upang hindi mahulog sa mga tukso ng dyablo, itanim nating mabuti ang tatlong katotohanan ito sa ating puso, isip, kaluluwa at katawan. Una, ang tanging paraan upang sirain ang mga gawa ng dyablo ay ang hari ng mga hari, si Jesus ang Kristo. Pangalawa, ang paraan upang harangan ang mga darating na sakuna at sumpa ay ang tunay na dakilang saserdote, si Jesus ang Kristo. Pangatlo, ang paraan upang makatagpo ang Diyos ay ang tunay na propeta, si Jesus ang Kristo. Sa buong linggong ito, pinagpapala ko kayo na maranasan ng ating mga katawan na ang tanging paraan upang ang isang tao ay maging ganap ay ang hari ng mga hari na lumulupig sa masasamang espiritu, si Jesus ang Kristo, at mamuhay bilang mga anak ng Diyos na nagtatamasa ng buhay kay Kristo. Aming buhay na Diyos, maraming salamat po sa pagkakaloob sa amin ng Panginoong Hesukristo.
ang hari ng mga hari na lumupig sa masasamang espiritu, upang aming maigapos ang malakas na kaaway, maibalik ang kaharian ng Diyos, at mamuhay ng may pagkakilanlan at otoridad ng mga anak ng Diyos. Ngayon, itanim mo nang malalim sa amin ang tunay na hari na nagwasak sa mga gawa ng dyablo, ang tunay na dakilang saserdote na tumapos sa bawat sumpa, at ang tunay na propeta na siyang daan patungo sa Diyos. Si Jesus ang Kristo. Tulungan mo kaming magpatuloy ng buong puso na ipahayag ang liwanag ni Kristo sa mga bansa at mamuhay na nagniningning bilang napakagandang rurok ng espiritual na tagumpay. Sa pangalan ni Jesus ang Kristo, kami ay nananalangin. Amen!